welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video ito ay mula kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na world leaders na mahigit 50 na bansa pabor na umupo si PBBM na world leader. Grabe, world leader men. So totoo kaya to, yan yung panonoorin natin. Ano? Kanyo isipin, kanyo imagine that mas lalong iiyak yung bulol. Mas lalong iiyak yung kabila nito men. Kasi syempre, world leader, ano. So, yan, bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan nyo yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So mga kanoises, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, world leaders na mahigit 50 na bansa pabor sa umupo si PBBM sa world leader. So again, sa iyong araw, Pilipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Is in a very strong position to take on more leadership roles that seek to advocate for consequential issues in the global agenda. One such important issue is peace and security. The Philippines is running for a non-permanent seat. Peace and security. Sobrang iyak na iyak yung taga-kabila dito kasi bakit daw tinatanggal yung VP nila sa national security? Pro-China The United Nations Security Council for the term of 2027 to 2028. Our candidature stands on our rich experience in building peace, forging consensus, and finding new paths for cooperation. Pangulong Bongbong Marcos, magiging leader sa buong mundo. Paano ito magiging posible? At bakit si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang tanging presidente ng Pilipinas na makakagawa nito? So sino mag-agree dyan? Or kayo gusto nyo rin ba na mangyari yun? Comment down below. Tapos comment down below. Usapan si Pangulong Bongbong Marcos, ang isang makapangyarihang leader mula sa maliit na bansa na uupo kasama ang superpowers na USA, China at Russia sa pandaigdigang literatura at ano ang mangyayari sa ating bansa. Pero posible kaya yun na maging natin yung China. Alam naman natin na yung China is parang bida-bida din yun Pag ito ay nangyari, halika atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa iyong araw, subscribe. Subscribe nyo sa iyong araw Tahimik ang Malacanang, ngunit sa loob na pinalamutian nitong bulwagan, isang mahalagang tagpo ang nagaganap. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay humaharap sa mga ambasador ng higit sa 50 na bansa. Pero hindi lamang ito simpleng diplomatikong gathering. Ito ang simula ng isang kwentong maaaring magbago sa kinabukasan ng Pilipinas. Grabe, ganyan kasolid. 50 malalakas na bansa or 50 bansa, can you imagine that? Ngunit bakit napakahalaga nito? At paano ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ay nagiging sentro ng usapan ng mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo? Bakit? Dito mag-umpisa ang kwento ng laban. Yun. Ang United Nations Security Council o UNSC ay binubuo ng 5 permanenteng miyembro, ang China, France, Russian Federation, United Kingdom at United States of America. Ito ang mga bansang itinuturing na super... Grabe kasali yung China, Russia at America. Alam naman natin na yung Russia, yung China at America is talaga sila. Mahirap silang pagtagpuin pero dito sa sa tawag diyan, national security nila is parang meron pa rin talaga silang ugnayan. I think maganda din yan para syempre kapag mas lalong uminit yung tensions sa mga bansa-bansa, pwede nilang diyan pag-usapan ba. Mahirap kasi yung no communication. Powers ng mundo. Pero may puwang pa para sa 10 di permanenteng miyembro at dito papasok ang Pilipinas. Sa harap ng mga dayuhang diplomat, muling ipinanawagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuporta ng bawat bansa sa kandidatura ng Pilipinas para sa isang upuan sa UNSC para sa 2027. Marcos asked envoys to back PH with for UN Security Council seat. Grabe Sana magtagumpay yan, ipagdasal natin yan. Bago pa lang January 12, so 16 ngayon, 4 days ago. So ipagdasal natin na maging successful itong yung pagtatangka ni PBBM dyan So kahit paano makita din natin ba. I think sampal din kasi yan sa sa taga-kabila na parang yung presidente natin ngayon gala-gala lang. Gala-gala lang. Tingnan niyo naman yan. Grabe yung mga plano pang big times talaga. To 2028. Ang tanong, bakit napakahalaga ng upuang ito? Bakit? Hindi lang ito isang pangarap, kundi isang plano. Sa loob ng 60 years, mahigit 14,000 Pilipino na sundalo ang naipadala sa 21 peacekeeping operation sa buong mundo.
Ang Pilipinas, Grabe, no? bagamat maliit sa laki, ay patuloy na nagpapakita ng kakayahan sa pagbuo ng kapayapaan, pagbuo ng konsensus at pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa. Pero ito lang ba ang dahilan? Hindi. Sa ilalim ng liderato ni PBBM, ang Pilipinas ay nagpatupad ng independent foreign policy na nagpapalawak ng diplomatikong relasyon nito, hindi lang sa mga tradisyonal na kaalyado, kundi pati na rin sa mga bagong kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dito magsisimula ang makapangyarihang kwento. Habang Yun. pinapakinggan si Pangulong Bongbong Marcos, tila isa-isang nagtatanong ang mga ambasador, paano naging ganito katatag ang isang maliit na bansa? Ang sagot, Namangha sila eh. Grabe. Isipin nyo ba naman, kagaya... Wait lang. Isipin nyo, men, what if yung tatay ni PBBM yung nandyan? Same lang din, di ba? Kasi para sa akin, men, kahit hindi ko naabutan yung tatay ni PBBM, ramdam ko talaga na solidong or sobrang talino na pangulo na yun. It's just na isahan lang din talaga siya, no? But, men, sa mga nakaabot dyan kay yung tatay ni PBBM, comment nga kayo sa baba, men, kung ano yung rating nyo sa kanya. Rate nyo siya 1 to 10. From 1 to 10. Let me know kung gaano siya kahusay yung tatay ni PBBM. hindi ito aksidente. Si Pangulong Bongbong Marcos ay isang lider na may malinaw na plano. Ang gawing modelo ang Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Sinabi niya sa kanyang mga salita, "We are in a very strong position to take on more leadership roles that will allow us to advocate for consequential issues such as peace and security on the global stage." Oo mga kaibigan, you heard it right, global stage. Pakinggan pa natin ang ating Pangulo sa kanyang mga salita. Kanya dapat global talaga. Of 2027 to 2028. Our candidature stands on our rich experience in building peace, forging consensus, and finding new paths for cooperation. Ang mga salitang ito ay hindi lamang retorika. Ang Pilipinas ay hindi na simpleng tagasunod. Ito ay magiging isang lider na makikipag-usap sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo bilang kapantay nito. Ang tanong ko lang dito, men, sino yung posibleng or sino yung pwedeng ipamalit kay PBBM this 2028 or 2029, ano? Kasi mahirap kapag mapunta naman sa ibang administrasyon na, iba din yung mga layunin. Diba? May mga, Diyos ko. Pero ito nangyari, hindi nagkulang si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapakita ng liderato mula sa tagumpay ng kapayapaan sa Bangsamoro hanggang sa pandaigdigang kampanya para sa reforma ng Security Council. Ang Pilipinas ay nagiging ehemplo ng progreso. At ang resulta, sinusuportahan na ng mga bansa tulad ng Vietnam ang ating kandidatura. Ano ay hindi. Ngunit ano ang hinaharap kung maihahalal ang Pilipinas sa UNSC? Ito ay uupo sa parehong mesa ng 5 superpowers ng mundo. Ang isang maliit na bansa mula sa Timog Silangang Asya ay magiging bahagi ng mga pinakamahalagang desisyon tungkol sa kapayapaan at kinikilabutan ako, men. Sus, if ever talaga magtagumpay si PBBM dito, malaking sampal to sa taga-kabila talaga. I imagine that. Sobrang liit na bansa tapos grabe. Ina-attempt na magkaroon ng pwesto dun sa UN. Grabe, solid. Grabing talino. seguridad sa buong mundo. Pero bakit ito mahalaga? Dahil ito ay magpapakita na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng bansa, kundi sa laki ng pangarap at kakayahan ng lider nito. Tama. Ang konklusyon, ngayon, malinaw na ang Pilipinas ay hindi na lamang isang maliit na bansa. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, ang ating bansa ay nagiging makapangyarihang boses sa pandaigdigang entablado. Tama. Si PBBM, ang ating Pangulo, ang lider mula sa maliit na bansa, ay handa nang makipagkamay sa mga higante ng mundo. At ikaw, Pilipino, ay bahagi ng kwentong ito. Ang tanong, handa ka na bang makita ang Pilipinas? Handa na. Handa na, syempre. Yan naman talaga yung gusto natin eh. Kaya nga simula nung gumawa si PBBM ng actions na parang, kahit sobrang laki ng bansa ng China. Actually, nung dati pa, nung nasa DDS side pa lang ako is parang, medyo isa din ako sa natatakot sa China kasi syempre sobrang laking bansa noon, isang nuclear lang daw tayo tapos ang Pilipinas. Pero bakit ngayon nagagawa naman ng paraan ni PBBM? 'Di ba? Like ramdam talaga ng China yung sakit ng ulo na ginagawa ng administrasyon ngayon. Kasi kahit anong sabihin ng China na ayaw, wag. Si PBBM, no, this is Philippines. Anong paki nyo, China kayo? Pilipinas to. Diba? Huwag niyong pakikialaman tong pamumuno ko. Huwag niyong pakikialaman tong buong Pilipinas. So parang ginaganon ba? Nakakamangha. Sa mas mataas na antas ng tagumpay, ang sagot ay nasa ating mga kamay.
at sa lider na kayang magdala sa atin sa tagumpay na ito. At syempre, ang lahat ng ito ay magiging posible sa tulong at grasya ng ating Panginoong Diyos. Yun. Purihin ang ating Agree. Panginoong Diyos. Isaiah 60 verse 22, ang maliit na bansa ay magiging isang makapangyarihan, ang mahina ay magiging isang matatag na bansa. Akong si Yahweh ang may gawa nito at gagawin ko ito sa takdang panahon. Tama. Ang salita ng ating Panginoong Diyos God pa rin talaga. God lang sa kalam. ay nagpapaalala na kahit ang pinakamaliit o tila mahina ay maaaring maging makapangyarihan sa tamang panahon ayon sa plano ng ating Panginoong Diyos. Ang pag-angat ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patunay ng katuparan ng kanyang mga pangako. Sa kabila ng pagiging maliit na bansa, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataong ipakita ang ating kakayahan at malasakit sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad. Ito ay isang paanyaya Agree. sa bawat Pilipino na magkaisa, maniwala at magpatuloy sa paggawa ng mabuti sapagkat ginagamit tayo ng ating Panginoong Diyos upang maging instrumento ng pagbabago at tagumpay sa buong mundo. So, thanks PBBM. Diba? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, I think hanggang dito na lang muna. No? So, yun, ang video ito ay mula kay sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Malinaw pa sa klaro yun na si PBBM nga, grabe talaga yung pag-iisip niya, men. Iba yung plano niya talaga sa Pilipinas. Sobrang cool, sobrang classic. Ano? So, sobrang solid. So sana suportahan din natin siya, ipagdasal natin yung plano ng mahal na pangulo natin kasi malaking tulong 'yan para sa bansa natin. Isipin niyo yung yung bibigyan mo ng slot or i-attempt mo. Well, kahit sabihin naman natin na magtagumpay or hindi, suporta pa rin kasi syempre at least, 'di ba? Sinubukan. Pero I think kung magtutulong-tulungan tayo na ipagdasal to, men, why not, 'di ba? Wala namang imposible kay God. Pero yun nga, in a way na parang makita natin yung mga ganitong plano na parang medyo nagno-nostalgic tayo dun sa part na yung tatay niya yung namumuno sa Pilipinas, di ba? Like, sobrang talaga. Kahit sa kabila ng mga pambabati ko sa kanya, to the point na pati yung vice presidente niya, tinitreat pa siya, pero men, hindi nagbatinag, di ba? Mas gusto pa rin talaga na mag-improve yung Pilipinas, especially sa sa daigdigan na talaga. 'Di ba? Can you imagine that? Sobrang solid, sobrang solid. Tapos syempre, di din natin may tatanggimin. Sobrang talino din talaga. Sobrang talino din talaga ni PBBM. So ano na lang kaya yung masasabi nito? So ano na lang kaya yung masasabi ng taga-kabila dito? Iiyakan na naman nila to. Sasabihin na naman nila, ISIS, wala yan. Gala-gala lang naman yan. Ayan. Tingnan nyo, pinagsasabihan nyo ng gala-gala lang. Sobrang sobrang solid pala ng mga plano para sa bansa. 'Di ba? So, kayo na lang din bahalang humusga, men, or kung may opinion kayo, i-comment nyo sa baba. So again, hanggang dito na lang muna sa iyong araw. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, original video link in the description box below. And syempre, yun nga, YouTube channel natin, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So isang palakpak sa administrasyon natin ngayon na talaga, sobrang wide talaga ng pag-iisip. So, hindi. Si Dado. Bahala na si Dado. Mamaya na natin siya. Tingnan na lang natin. Naiinis kasi ako dun . So, yun na lang muna. Ibang usapan pala to. So, na lang natin. Ibukod na lang natin yun, di ba? Dito, puro good vibes na lang tayo about kasi ito sa Pangulo . So, bahala sila na mainggit sila. I know for sure, aatakihin na naman nila tong mga ginagawang ito ni PBBM. Pero syempre, yung presidente naman natin is nonchalant sa mga critics niya sa kabila, di ba? So, yun, pagpatuloy lang natin. So, again, hanggang dito na lang sa iyong araw, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.